Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging marahas ang naging hakbang ngayon ng gobyerno hinggil sa pagpapanagot sa mga matataas na opisyal na sangkot sa korupsyon sa patuloy na pag-iimbestiga ng pamahalaan sa mga flood control projects. Si dating Senador Bong Revilla ay personal nang sumuko sa mga otoridad pagkatapos inilabas ng Sandigan Bayan ang arrest warrant nito sa mga kasong isinampa ng Ombudsman at ICI laban sa kanya. Mga kasong graft, malversation of public funds through falsification of public documents which is non-bailable, at plunder dahil sa pagkadawit niya sa mahigit 96 million pesos flood control ghost projects sa Pandi, Bulacan kung saan siya ay tinuturo ni D.E. Alcantara at ng mga BGC boys na nagkulimbat ng 30% kickback. At ayon pa sa latest information ay isusunod na di umano ang iba pang mga sangkot na senador. Sa ngayon ay gumagawa na ng mga paraan at kinakabahan na sina Senator Villanueva, Jinggoy Estrada, Escudero at 3 kongresista dahil isusunod na di umano sila ng Ombudsman at Sandigan Bayan. Nabunyag din na ginagapang di umano ng abogado ni Villanueva si D.E. Alcantara at kinausap na bumaliktad na at bawiin ang mga salaysay nito hinggil kay Villanueva. Si Alcantara isa sa mga matitibay na witnesses dahil siya ang konektado kay Villanueva dahil pareho silang taga Bulacan. Kamakailan lamang ay sa muling pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado ay dumalo sa pagdinig si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na ipinasubpena ng Blue Ribbon Committee upang matukoy ang papel nito sa malawakan pandarambong sa Kaban ng Bayan. Ipinatawag din ng committee si Batangas Representative Leandro Leveste kaugnay sa pagkuha nito ng Cabral files, ang mga mahahalagang files na hawak ng namayapang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral bilang chairman ng committee ng planning ng DPWH sa loob mismo ng opisina nito. Inamin mismo ni Leveste na nasa kanya ang Cabral files at ito turn over di umano nito sa mga nararapat na pagkakatiwalaang agency. Ginisa sa pagdinig si Bunuan at si Leveste. Dumalo din si D.E. Alcantara at DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nakatakda ang susunod na mga pagdinig sa susunod na mga araw. Samantala, business tycoon at multi-billionaire na si Atong Ang ay tinutukoy na ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan. Sa ngayon ay tuloy-tuloy na pa rin ang natatanggap ng mga CIDG at NBI na mga impormasyon sa kinaroroonan ng tinaguriang gambling lord ng Pilipinas at ngayon ay tinuturing na number 1 most wanted ng bansa. Ito'y pagkatapos na inilabas ng korte ang arrest warrant nito kaugnay sa patong-patong na mga kaso hinggil sa mga nawawalang sabongero 4 na taon na ang nakakaraan. Nag-alok din ang DILG at ng gobyerno ng 10 milyong pabuya sa sinumang makapagtuturo ng kanyang kinaroroonan. Umalma naman ang abogado nito at sinabing siya nagpayo kay Ang na huwag sumuko dahil ayon sa kanya ay may mali di umano sa due process sa ginawa sa kanyang kliyente. Pinaniniwalaan ng marami na umeskapo na ito sa ibang bansa ilang linggo pa bago inilabas ang kanyang arrest warrant sa pamamagitan ng backdoor ng bansa kung saan hindi mahigpit ang seguridad doon. Nag-request na rin ang Philippine government ng red notice sa Interpol upang mapabilis ang pagdakip nito sa ibang bansa. Gandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ngayon pong gabi, pag-usapan natin ito. Naubos yung mga usapan ngayong araw tungkol kay Bong Revilla, no? Yung mga balita ngayon tungkol kay Bong Revilla. Agad-agad, actually si Bong Revilla sumurinder kagabing 8:50 ng gabi sa Camp Crame. Mga kabunyog. Saludo rin tayo kahit papano, respetado rin natin si Bong Revilla. Kasi unang-una, hindi na niya na pinahirapan ng gobyerno. Hindi tulad nila Bato de la Rosa. Wala pang ang warrant of arrest, nagtatago na eh. At least itong si Bong Revilla, paglabas ng warrant of arrest nung hapon, kaagad-agad nung gabi, 8:15, siya na mismo ang pumunta sa CIDG doon sa Camp Crame. At ngayong umaga, dinala siya sa Sandigan Bayan. Dinala siya sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, dinala na siya sa Payatas, yung Quezon City Jail doon. Sa Payatas.
Ngayon bakit hindi siya bakit doon siya dinala? Nagre-request sana yung mga abogado niya na kung pwede doon naman siya sa PNP Custodial Facility. Yung dati niyang pinagkulungan noong 2014 to 2018. Kaya lang ang sabi kasi ng PNP, hindi na pwede doon kasi gigibain na yung building doon. Gagawan daw ng bagong building, may budget na. Kaya wala. Hindi na pwede doon sa PNP. Ang maganda sana doon sa kanya sa PNP, may sarili siya doong bungalow na maliit. Solo niya ang kwarto, may sariling CR, may sariling TV. Yan yung ano doon. Nung nakulong sila noon ni Jinggoy, doon sila sa PNP Custodial Facility. Senador naman kasi sila noon. Dating Senadora Laila de Lima, doon din nakulong. Kaya lang, ito kasi ngayon, kahit na hindi naman siya senador na. Pangalawa, wala na daw, hindi na daw pwedeng doon. Wala na daw pwedeng makulong doon kasi gigibain na, sabi ni Secretary of Interior and Local Government, Junvic Rimulya. Ngayon, ang pinag-uusapan na naman, si Villanueva pala, mga kabunyog, mayroon palang 3 kaso. 3 kaso ng malversation. Grabe. Ha? Mga kabunyog, 3 kaso pala ito ng malversation. Itong kay Villanueva. At ang mangyayari dito, pansamantala pala, naghumiling pala ang kampo ni Villanueva na bigyan ng extension para sumagot yung counter affidavit o kontrasalaysay. Pinagbigyan naman ng DOJ pero hanggang lang January 26. Yun lang ibinigay kay Joel Villanueva. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, akala natin dahil tahimik na yung kay Villanueva, wala, na pala yun. Okay na. Hindi pala. 3 cases malversation lahat. Pag malversation, ay non-bailable din yan. Yung amount kasi yung halagang involved dyan, yung amount, non-bailable kahit malversation. Kaya na ito mga kabunyog, binigyan lang si Joel Villanueva ng hanggang January 26. Pagdating ng January 26, kailangang mag-submit na siya ng kanyang kontrasalaysay. So na ito mga kabunyog? Medyo nakakakita tayo ng dito, parang napapansin natin. Si Chis Escudero, tanong ni Mari Luhab, wala. Hindi nababanggit yung kay Chis Escudero Si Jinggoy lang at saka si Villanueva. Mga kabunyog, saka si Bunuan. Si Bunuan saka si Jinggoy, plunder. Plunder ang kaso ni Bunuan at saka ni Jinggoy. Doon sa isang kaso na respondent si Jinggoy sa plunder, correspondent niya si Bunuan. Itong si Joel Villanueva, malversation ang kaso, 3. Kaya kung malkalusot ka sa 2, imposibleng sa 3 na yun, wala kahit isang makakasuhan. Ito mga kabunyog? Inanunsyo ito, ayan mga kabunyog, hindi ko hindi ko gawa-gawa ito. Ayan tingnan nyo to tingnan nyo yung caption sa baba. Susunod kay Revilla, DOJ may update sa mga kaso laban kay Villanueva. Iba pa. Ano ang update? Pinanood ko yung video na yan Ang update, mayroon ngang 3 kaso ng malversation si Villanueva at nakiusap na yung kanyang counter affidavit, bigyan siya hanggang January 26. Pinagbigyan naman. Kaya, pero ito? Dahil 3 yung kaso niya ng malversation, mahirap niyang malusutan lahat yung 3 na Mahirap niyang malusutan yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito? Ang hawak palang kaso ng DOJ ay lahat-lahat 14. Sa DOJ lang ito Sa DOJ lang. Yung, ngayong linggo, may 3 na kaso na for resolution.
ngayong linggo, may 3 kasong for resolution. Abangan natin. Baka si Jinggo yan ngayong linggo. Ngayong linggo. Ibig sabihin yan, nakapag-submit na ng yung mga yung mga respondents nakapag-submit na ng counter affidavit for resolution na ngayong linggo. So tandaan natin ngayong linggo. Abangan natin yung 3 na yan. May 3 kaso ngayon na for resolution. Napanood natin yung paliwanag ni Prosecutor General Fadulyon. Ngayon daw na linggo, may 3 silang kaso na for resolution. Ang ibig sabihin po ng resolution, didesisyonan na nila kung isasampahan ng kaso. Ngayong linggo, 3 yun. 3. Ngayon, may 2 kaso na na-file na. Yun na yung kay Revilla. Isang graft, isang malversation. May 3 pa ngayong linggo na didesisyonan. Hindi sinabi kung kani-kanino yon. Pero malamang, baka si yun? Baka si Jinggoy. Baka si Jinggoy. Itong si Joel Villanueva, 3, pero humingi kasi ng extension to na pag-file niya ng counter affidavit hanggang January 26 pa. Yan ang mga kabunyog Ngayon, mayroon pang 3 plunder. Mayroon pang 3 plunder. Sino yung mga may kasong plunder? Ang isang kaso ng plunder, si Revilla. Ang isang kaso ng plunder, si Jinggoy. Si Jinggoy at saka si Jinggoy at saka si Bunuan. Yon. At ang isa pang kaso ng plunder, si Saldico. Kaya yung plunder, 3 kaso ng plunder. Mga kabunyog. Yung isang kaso ng plunder, respondent si Villanueva, si Estrada, co-respondent si Bunuan. Yung isang kaso naman ng plunder, Saldico, at yung isa pa, Revilla. Kaya si Revilla maraming kaso Yung isinampa ngayon kay Revilla, yung graft at malversation, ay may kaso pa siyang plunder. Hindi pa nare-resolve ng DOJ. Kaya grabe. Grabe pala itong mga kaso nilang ito. Mga kabunyog. So abangan natin Abangan natin. Ngayong linggo, abangan ninyo. May 3 ipa-file na kaso ngayong linggo. May 3 for resolution ngayong linggo. This week, sabi ng Prosecutor General, 3. Malalaman natin sino-sino yan. Ito yung sinasabing sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Yung final nung last Friday, yung final sa Sandigan Bayan, 2 yon, isang graft, isang malversation. Lahat si Revilla yon. Ngayong linggo, may ire-resolve na 3 pang kaso. Hindi natin alam, baka si Jinggoy yan. Si Jinggoy o si Joel Villanueva. Ngayong linggo yan. Tapos yung iba pang kaso ni Villanueva, kasi 3 yon, nag-extend ng January 26 ang pag-file ng counter affidavit. Tapos may plunder cases na 3, si Jinggoy sa kasi Bunuan sa isang kaso. Kaya ito mga kabunyog? Ito? Medyo medyo mabibigat itong mga kaso na to. Si Joel Villanueva, hindi pa pala libre yan. Akala ko, tahimik si Joel Villanueva, libre na, hindi pala. Si Chis ang medyo, parang si Chis Escudero ang parang nakakalibre Si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, hindi. Kaya siguro si Jinggoy, nag-iisip na rin siguro ngayon si Jinggoy. Ang pinaka-problema nila, ni Villanueva at saka ni Jinggoy, wala na nga yung PNP custodial facility. Wala na. Kaya nga sumurinder sana si Revilla doon sa PNP para naman, sumurinder na ako PNP chief, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng pabor, dito muna lang ako sa PNP. Kaya lang, nag-press con kanina si PNP, si SILG Junvic Rimulya, yun daw custodial facility ng PNP, gigibain na, gagawa na ng building. So wala na. Doon lang sila sa Payatas. Kaya ang mangyayari, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, pag nakulong, magsasama-sama sila doon kasama ng mga
iba pang preso. Oh, kaya ito mga kabunyog, wala nang magagamit na PNP custodial facility. Kaya yung mga sangkot dito sa flood control, itong mga korupsyon na ito, anomalya, hindi na sila makukulong sa PNP custodial facility. Sa na sila, yung sa Payatas. Payatas. Kanina, doon dinala si Revilla. Nagre-request yung abogado ni Revilla na kung pwede, wag naman siya doon. Hindi pa nadidesisyonan ng Sandigan Bayan. Ihihiring pa daw sa January 23. Ihihiring pa. Kaya, ito, mayroon pa akong sasabihin sa inyo. Si Sara Duterte, kakasuhan din ng plunder. Si Sara Duterte, plunder. Kaya, nyo, mga kabunyog, tandaan nyo, hindi lang impeachment, plunder. Si Sara Duterte, kakasuhan ng plunder at saka graft. Grabe, Bukod pa ito, doon sa final nung nakaraan. Di ba nung nakaraan, kinasuhan siya ng sa ombudsman? Iba yon. Iba pa ito. Plunder at saka graft. Kaya grabe. Grabe mga kabuny. Matatambakan ang mga korte natin, lahat graft cases, graft, malversation, plunder. Kaya Argo, maghanda ka na. Kakasuhan si iniidolo mong Sara Duterte. Kakasuhan ng plunder at saka graft. Tandaan mo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Sino magkakaso? Abangan nyo. Abangan nyo kung sino. Basta, ito? Marami silang mga kasong kinakaharap, ito mga kabunyog, mga kababayan? Itong kaso na dinidesisyonan pa ng pinanood ko yan, usad ng mga kaso sa DOJ, 14 lahat. 14 ang hindi pa ay ang kasong hawak ng DOJ sa ngayon. Yung 5, first batch yan, malversation, na isampa na sa Sandigan Bayan yung 2, for resolution pa yung 3. Ngayong linggo ilalabas yung desisyon. Ang pangalawang batch, yung 6 na cases, 3 doon kay Joel Villanueva. Malversation. Yung pangatlong batch, 3 plunder cases. Kaya yung total ng mga kasong nasa DOJ, 14. Lahat yan sila, Estrada, Villanueva, at Revilla. Saka si Bunuan, si Saldico. Yan. Kaya na ito? Medyo tambak na. Kapag na-file na naman yan sa Sandigan Bayan, maglalabas na naman ng arrest warrant. Halos linggo-linggo nito may aarestuhin ng mga PNP, CIDG. Ito mga kabunyog? Sunod-sunod na ito. Kaya napapansin nyo ba si Bongo? Nung nagtatago na si Bato, napapansin nyo si Bongo? May naririnig ba kayo kay Bongo? Sige nga. May naririnig ba kayo kay Bongo? Ay, di ba tahimik, tahimik si Bongo? Wala, Si Cayetano, tahimik din. Si Chis Escudero, tahimik. Nakakabinging katahimikan. Naalala nyo nung mga panahon? Nung panahon ng February, March, April, May, June, July. At the very least, it's interesting. At hindi pa kumokontra sa ibang mga testimonya at ebidensyang narinig namin. Sa mga susunod na hearing ay ipupursue itong issue na to? Ay may, kasi syempre nung narinig na namin yon sa hearing, patuloy din namin i-research yon.
And ma'am, sa minority report po kasi sinabi na si former speaker ay either complicit with the crooks or negligent in his job. Either way daw po, he remains liable. Do you share the same opinion doon sa minority? Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. And ma'am, if ever nga na may formally na, paano po ba, formally ma-file itong minority report na to, would you be willing to support it? Or paano po ba dahil you're part of the majority, you will just be fully agree with the committee report, or may chance pa rin that you will support this minority report considering that you share the same principle pagdating dun sa stand nila with the former speaker? Again, the whole committee led by the chair shares that principle na of command responsibility. Kaya nga Blue Ribbon siya, 'di ba? Kasi nag-iimbestiga ng misfeasance, malfeasance at non-feasance sa pagtupad ng mga tungkulin naming nagtatrabaho sa gobyerno. So, first things first, tulad ng anumang komite na mag-iimbestiga, magda-draft ng committee report yung leadership. Iikot sa bawat isa naming mga miyembro. At dun muna akong magbibigay ng comments sa findings at recommendations. Tapos kung mag-submit ang minority ng minority report, of course, the majority led by the leadership will consider it and magdidesisyon kung tulad nung nakaraang karanasan namin ni dating Senator Coco, ia-attach ito sa committee report. Ma'am, timeline lang po. Nabanggit po kasi ni Senator Ping na baka raw po by the resumption of session ay may committee report na. May update po ba on the timeline considering na may mga bagong issues that were discussed sa last hearing? Wala pa naman akong firm update kung kailan ang susunod na pagdinig dahil suspended pa lang yung hearing at kung ano yung final timetable para dun sa pag-generate ng committee report. So I'll wait to hear from the chair. Ma'am, considering na tuloy-tuloy na investigasyon ng Ombudsman, ng DOJ, may mga nakasuhan na ho sa Sandigan Bayan, may mga nakakulong na, do you think it's about time na tapusin na rin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, or dun sa mga nagiging development sa tingin nyo dapat pang ituloy dahil nakakatulong ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng DOJ at Ombudsman? Oh, definitely nakakatulong ang Blue Ribbon and gaya ng naranasan natin many times before, pwede namang at nagpapatuloy nga ang isang investigasyon kahit ongoing na rin yung case build-up, yung filing of charges, yung pagdidinig ng mga kasong ito sa korte hanggang pa sa pagpapakulong ng mga mapatunayang guilty. Naranasan din namin yan paulit-ulit sa Senate Committee on Women. So definitely, lalo na no different for the Blue Ribbon. Kung kailan magdidesisyon ang Blue Ribbon na mag-adjourn na at mag-finalize na ng committee report, all of those, kung ano yung inabot naming findings and recommendations by then, will remain useful dun sa side naman ng executive. At kung ano pang mga issue na maaaring gusto naming i-follow up beyond the ending of the Blue Ribbon investigation, ay pwede pa rin naming i-submit bilang mga resolution sa mga respective committees dito sa Senado. And I look forward to that kahit sa Senate Committee on Health. Ma'am, yung existence ng Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, useless na ba? Considering na hindi na rin nag-appoint ng kapalit ang Pangulo dun sa mga nagsipag-resign na miyembro ng ICI. It's about time ba na i-abolish na yung ICI? Yung original na sense ko sa ICI ay hindi dapat i-abolish or lalong pahinain. Kaya nga, isa ako sa mga nag-file dito sa Senate ng bill para palakasin ito, bigyan ng mas malakas na mandate, bigyan ng klarong budget. So, it would be regrettable. It is regrettable na hindi nag-appoint si Presidente ng mga dagdag na commissioners kapalit nung dalawang nagbitiw. Of course, bukod sa ICI, nag-file din ako at ilan sa amin ng bills para magtayo ng Independent People's Commission
para imbestigahan ng kompleto at maayos itong lahat ng mga hindi lang flood control pero iba pang public works and even iba pang department projects, no, na sinubukan na rin naming ilagay sa mas maayos sa pamamagitan ng budget process nung nakaraang taon. Kung ano man yung magiging kapalaran ng ICI, we should engage and strengthen yung mga different fact-finding bodies na pwedeng-pwede namang magtrabaho parallel sa isa't isa para yun nga, buuin yung kwento ng nangyari at mag-institute ng mga malalakas na reforma. Una, para singilin ang accountability ng lahat ng may sala at pangalawa, para pigilin o at least man lang bawasan in large part na mangyari ito ulit. Okay, Marlon. Makati na sinasabing nabili ng former speaker. And then isabina din yung mga dokumento pertaining to that property and even yung sinasabing broker na nag-arrange ng purchase ng property. I think sa ngayon, nasa wisdom ni Chair Ping kung isasabina pa yung dating may-ari. Nag-arrange ng purchase ng property. I think sa ngayon, nasa wisdom And even yung sinasabing broker na nag-arrange ng purchase ng property. I think sa ngayon, nasa wisdom ni Chair Ping kung isasabina pa yung dating Bernardo na siya mismo at saka si Olivar yung nagkikita para mag-deliver ng pera ng mga kickbacks. pwedeng-pwede pa silang tanungin pa sa susunod na pagdinig. So sa tingin nyo, last hearing, hindi masyado sila na natanong, ma'am, na pursue yung mga issue against them? So that's why sa susunod na pagdinig may pagkakataon pa rin. Okay, Amor. Po ulit kay former speaker, you mentioned po kasi na bukas yung Blue Ribbon Committee dun sa pagdalo niya. Pero he was invited, I think, last year, pero hindi nga po siya dumalo. So paano po kaya siya makokompel in a way to attend, considering na may interparliamentary courtesy? So exactly, dahil sa interparliamentary courtesy, hindi pa ginagawa na, 'di ba, isampina or mag-show cause lalo na. So at least na-express ko na yung understanding ko ng disposisyon ng komite na dahil nabanggit ulit yung pangalan nila, there's still that standing invitation and opportunity para dumalo sila sa pagdinig, magsalita doon because the invitation still stands. Okay, Mean. Ma'am, isa na lang ako. Ma'am, yung ledger lang, paano nyo pa po siya makukuha from Curly Descaya? Ano pa po yung moves left for you to get it from him? Well, umaasa ako dun sa sinabi ni Chair Ping na gagawa siya ng paraan to solve this problem. Ibig sabihin, to procure the ledger na nung una, umuo na siya sa utos ng chair na isasubmit niya, si Curly Descaya. Biglang nung nakaraang hearing, ang dami na namang pagdadahilan at paglipat ng responsibility to do that, no, sa DPWH. Yes, nasampina na. That's why. So, kumbaga, in violation na si Curly Descaya ng sampina na iyan. So, on the one hand, habang nagmamatigas siya sa Blue Ribbon, lalo siyang palayo ng palayo na siguro, no, sa pagkonsidera ng DOJ ma-admit sa Witness Protection Program. Ma'am, anong tingin nyo? Bakit ayaw niya isubmit? May pinoprotektahan kaya siya? Kaya ayaw niya isubmit yung ledger? Yeah, I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng flood control scam.
And then, as chairman ng Committee on Health, ma'am, kontento ka ba na yung about 51 billion pesos para doon sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay nasa kamay ng Department of Health? According to Doc Tony, parang baka daw better kung ilipat ito sa PhilHealth. At possible pa ba yun considering na-approve na yung GAA for 2026? So of course by now ginagastos na ng gobyerno, ng executive yung na formulate naming budget para sa taong ito. So we have to move forward. Kung ano yung wins natin, lalo na para sa health budgets, both DOH and PhilHealth, kasi bukod dun sa 51 billion para sa MAIFIP, sa DOH, andun din yung about 16 billion mula dun sa originally overpriced DPWH budget na ilipat namin sa PhilHealth bilang ang partial pambayad utang ng executive sa PhilHealth. We will pursue that track in the next years dahil mayroon pa ring malaking pagkakautang ang gobyerno sa PhilHealth. But as far as the MAIFIP is concerned, ang urgent call ko talaga sa Department of Health ay klaruhin nila at gawing mas madali, hindi mas mahirap yung bago nilang guidelines na fino-formulate tungkol sa MAIFIP. Dahil habang yan pa rin ay isang inaasahan ng ating mga kababayan at pasyente, wag nilang lalong pahirapan. And in the meantime, nagtatrabaho pa kami sa isang panukalang batas. It's now in the period of interpellation at handa akong tumanggap ng mga tanong dito. Ito yung Medical Assistance Program, Universal Healthcare Medical Assistance Program Bill, kung saan mas bibilisan pa, mas padadaliin pa yung pag-access ng pasyente at pamilya sa medical assistance. Isang tao na lang kailangan nilang kaugnayan, yung medical social worker sa bawat ospital. Di na nila kailangan dumaan sa aming mga legislators. Doon na lang sa medical social worker, pwede silang humingi ng assistance, maibibigay sa kanila within 72 hours, doon din sa ospital kung saan sila or yung pamilya nila ay nakakonfine. Wala kang concern, ma'am. Ini-implement na pero wala pang guidelines yung